Maraming mga tao ngayon doon sa bansang Amerika ang natatakot. Halos sabay-sabay, nakatakot-takot na mga kalamidad ang tumama sa kanila. At hindi pa rin po matapos-tapos hanggang ngayon. Ito nga ba ay may kinalaman sa propesiya na nakasulat sa Biblia? Ang mga magaganap sa ating mundo na magbibigay kaguluhan sa sangkatauhan? Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga Sangkay, pag-uusapan po natin ang nangyayari doon sa bansang Amerika na nagbibigay po ngayon ng takot sa maraming mga Amerikano. Mga matitinding kalamidad na halos hindi na po kapani-paniwalang nangyayari ito. May kinalaman nga ba ito sa mga nakasulat na propesiya sa Biblia? Ibang-iba na po ngayon ang ating panahon, mga Sangkay. Hindi po katulad noon na ang mga kalamidad ay nabibilang lamang po sa mga daliri. Subalit ngayon, mga Sangkay, kapansin-pansin na hindi lamang po sa bansang Amerika, kundi sa buong mundo, nangyayari, mga Sangkay, ang halos hindi mabilang nakatakot-takot na kalamidad. Mga disaster na nagaganap po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang mga bagyo ngayon, mga Sangkay, ay hindi na po basta-basta. Malalakas at masyadong delikado na. Maging ang mga wildfire or heatwave, mga Sangkay, ay masyado na pong katakot-takot na nangyayari. Maging ang mga tinatawag na snowstorm ay masyado na pong katakot-takot ngayon. Masyado na pong severe ang mga pagbaha sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang tawag po dito ng mga scientist, mga Sangkay, ay climate change. Madalas po itong pinag-uusapan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kung kaya't nagkaroon po ng tinatawag na Paris Agreement noong 2015 na ang mga leader sa iba't ibang mga bansa ay nagkaisa, mga Sangkay, na tugunan ang problema sa pagbabago ng klima. Malaki po ang adjustment at malaki pong sakripisyo ang gagawin ng lahat ng tao, lalong-lalo na po yung mga leader sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kailangan po nilang maipanalo, mga Sangkay, ang laban na ito bago po ang taong 2030 dahil po sa lumalakas na epekto ng pagbabago ng klima. Kung papansinin niyo po ngayon, mga Sangkay, yung ibang mga lugar, mainit. Hindi lang basta mainit, mga Sangkay, kundi malala po ang init na nararanasan. Natutuyo po yung mga patubigan. Ang ibang mga lugar naman, mga Sangkay, inuulan ng snow. Kahit hindi naman po talaga sila normal na inuulan ng snow. Ibang bahagi naman ng ating mundo, mga Sangkay, binabagyo ng malala. Na first time nilang nararanasan yan ngayon, mga Sangkay, ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan dulot po nito mga malalakas na bagyo. Maging dito sa ating bansa, mga Sangkay, katakatakang pinilahan po tayo ng sunod-sunod na mga bagyo nakaraang taon. So ilan lamang po yan sa mga nakikita natin ngayon na mga dilobyong nangyayari sa ating mundo. Ang tanong tuloy ng marami ngayon, mga Sangkay, natutupad na nga ba ang mga propesiya sa Biblia patungkol po sa huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon? Nagiging usap-usapan lalo ito ngayon, mga Sangkay, dahil nga po sa matinding tumama na mga disaster sa bansang Amerika na hanggang ngayon, mga Sangkay, ay nagpapatuloy. Tila baga ayaw po silang tigilan, mga Sangkay, ng mga matitinding kalamidad. Kahit po nung time na bago magkaroon ng inauguration si President Donald Trump bilang presidente ng bansang Amerika, pinili po nila, mga Sangkay, na magkaroon ng ceremonial sa loob mismo ng building doon sa Capitol dahil hindi po nila kinaya, mga Sangkay, ang matinding pagbuhos ng snow. At ngayon, mga Sangkay, balitang-balita ito, ang tinatawag na violent storms, huge snowstorm
severe flooding. Ito po ang mga nangyayari ngayon sa bansang Amerika ng sabay-sabay. Kasama na po dito mga sangkay ang wildfire o kusang pagkasunog sa kanilang mga kagubatan at ang tumitinding init sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Ayon po sa report mga sangkay, tila baga ito daw po ay biblical na nangyayari sa kanilang bansa ngayon na nangyayari din po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Heavy storm tumama mga sangkay sa bansang Amerika na ang South mga sangkay ay na-experience po nila ang katakot-takot na pagbaha na halos hindi po nila akalain na ganun po kalalakas mga sangkay dahil po sa mga matitinding pagbuhos ng ulan. Maliban sa mga pagbaha mga sangkay, ang mga matitinding paglitaw ng mga buhawi sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Imagine niyo na lamang po mga sangkay ang mga buhawi na ito na naglalakad po sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Isa pong nakakatakot mga sangkay kung titingnan ang mga tornadoes na rumaragasa sa ibang bahagi ng United States of America. Kung ang South mga sangkay, nakakaranas po sila ng mga deadly flood waters at mga matitinding tornadoes. Ang North naman mga sangkay ay inaasahan na makakaranas ng snowstorm at katakot-takot na lamig mga sangkay. Ito po ngayon ang nangyayari sa bansang Amerika. Ayon po sa report mga sangkay, ang severe flooding nag-iwan daw po sa mga sasakyan at mga kabahayan sa ilalim po mismo ng katubigan na puno po ang kakalsadahan mga sangkay ng tubig at maging ang kanilang mga kabahayan na may mga pinatumbang tao mga sangkay. Ang Kentucky mga sangkay ay niragasa ng mga matitinding pagbaha na kahit po ang mga magagarang sasakyan ay inanod na lamang po sa kakalsadahan. Isa po sa mga tao mga sangkay na nakita doon ay ang nagngangalang Donald Keith Nicholson. Siya po ay 73 years old. Nakita po siya na palutang-lutang mula po sa matinding baha mga sangkay. Matapos ang kanyang sasakyan, matangay ng matinding baha. Ang Kentucky Governor na si Andy Beshear nagdeklara po ng state of emergency sa Kentucky. Ang mga matitinding pagbaha mga sangkay ay tumama sa mga kakalsadahan na umabot po mga sangkay ang tubig sa 8 inches. Isipin nyo kung gaano kataas yan mga sangkay. Umabot na po sa punto na sila po ay nangailangan na ng tulong sa White House. Sila po mismo mga sangkay ay sumulat na kay President Donald Trump na kinakailangan po sila ng Emergency Disaster Declaration and federal funds para po sa mga areas na tinamaan ng mga matitinding kalamidad. Makikita po sa social media mga sangkay ang mga nakapost ng mga dramatic photos, videos kung papaano po nanalasa ang mga matitinding pagbaha sa South America. Ang mga kakalsadahan mga sangkay ay napuno po ng mga bato. Nagkaroon ng mga landslide dahil po sa matinding pagbaha. Kung gaya't mga sangkay, nag-warning po ang mga otoridad doon na wala po munang dadaan sa mga kakalsadahang naninilikado. Matapos naman mga sangkay ang strongest storm of the year doon po sa California. Ang dry weather ay nagbalik muli mga sangkay sa Southern California. Ang banta mga sangkay ng kusang pagkasunog sa mga kagubatan ay inaasahan at ang matinding init na naman po ng panahon mga sangkay ay mararanasan ng Southern California. Ganyan po kalala ang nangyayari sa US ngayon. Iba't ibang klase mga kalamidad ito na ang tinutukoy ng iba mga sangkay ay ito daw po ay epekto ng climate change. The National Weather Service warned residents to stay off the roads at inaasahan daw po mga sangkay ang potentially historic flash flood event. Isipin nyo to mga sangkay, sa ibang lugar mayroong pong snowstorm, mayroong hurricane, mayroong severe flood, may wildfire at may heat wave. Ganyan kalala mga sangkay ang nangyayari sa bansang Amerika. Sa West Virginia naman mga sangkay, ang kanilang gobernador na si Patrick Morrisey nag-issue po ng state of emergency sa 10 southern counties due to heavy rains and flooding. Ang mga buhawi at mga matitinding thunderstorms ay inaasahan din po na mananalasa mga sangkay sa Mississippi Valley, parts of Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas at marami pa pong iba. Ang mga lugar na ito ay talagang inaasahan na mananalasa daw po mga sangkay ang mga matitinding tornado na tila baga nagiging normal na lamang po ito ngayon sa bansang Amerika. Pumunta naman po tayo mga sangkay sa North, doon sa United States of America. Ang snowstorms naman ay inaasahan na mananalasa
kasama po ang heavy snowfall. Ang mga lugar na ito mga sangkay ay ang Michigan, New York, Vermont, New Hampshire, Northern Massachusetts, at iba pang mga lugar mga sangkay. Sila po ang tatamaan ng matitinding snowstorm na may matitinding pananalasa ng snowfall. At ayon po sa report, mga sangkay, nasa 70 million na mga tao were under winter weather alerts or warnings. Ganyan po kalala mga sangkay ang nangyayari ngayon sa US. Yung iba sa ating mga kababayan ay marahil iisipin nila na masaya ang pagkakaroon ng snow. Subalit sa mga Amerikano, ito po ay dilubyo, lalong-lalo na po mga sangkay kung tinatawag na po ito na snowstorm. Isa po itong matinding kalamidad doon sa US sapagkat kapag nananalasa ang snowstorm sa kanilang bansa, marami po mga sasakyan ang nagkakaroon mga sangkay ng mga disgrasya. Nagkukulaps po ang suporta ng kuryente. Maraming bahay ang natatabunan ng snow. Hinto ang lahat ng pagtatrabaho. Sa madaling sabi, mga sangkay, malabangungot ang mangyayari kapag tumatama ang snowstorm. The Weather Service also warned of extreme cold in the upper plains over the coming days, with the wind chills ranging from minus 30 degrees to as low as minus 60 in parts of western Montana, North Dakota, northern South Dakota, and western Minnesota. Ang mga tao doon, mga sangkay, ay pinaalalahanan, winarningan na manatili sa kanilang mga kabahayan at maglagay na po ng mga stock ng mga pagkain upang hindi sila mahirapan sa paparating na mga dilubyo. Ito po ang nangyayari ngayon doon sa bansang Amerika, mga sangkay. Iba't ibang klaseng kalamidad. Katakot-takot kung iisipin, mga sangkay. Kung ikukumpara natin, mga sangkay, ang mga nangyayari sa Pilipinas sa mga nangyayari doon sa bansang Amerika na mga kalamidad, halos hindi pa po tayo nangangalahati, mga sangkay. Ang bansang ito ay tila baga tinamaan ng matinding bangungot sa taong ito. Ngunit isang katanungan mga sangkay ang nasa isip ngayon ng maraming tao sa buong mundo. Ang mga nangyayari ito sa iba't ibang panig ng ating planeta mga sangkay na dulot po ng matitinding pananalasa ng iba't ibang klaseng kalamidad. Ito nga ba ay bahagi ng propesiya sa Biblia tungkol sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Ano ang inyong opinion? Mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.